Welcome to my channel! Ngayon gagawa tayo ng homemade window cathedral. So guys, ang una natin gagawin ay gagawa ng colorful gelatines, which is yung prefer nyo na color like yellow, green, pink, and so on. So yung nakikita nyo na nakakat into cubes, yan ang first step na gagawin. Kailangan mapatigas natin muna, then we will cut into cubes. Sa second video ko na lang pakikita ang paggawa ng mga colorful gelatines na yan. So ang papakita ko sa inyo ay ang paggawa na mismo ng window cathedral, which is gawa na ang ating colorful gelatines. Yan. So napatigas na natin yung gelatin na yan, then we will cut into cubes. So sa paggawa ko pala ng colorful gelatines, ang aking measurement is 3 cups. So pwede nyo namang gamitin is 4 cups of water. So huwag nyo susundin yung nasa direction niya sa likod ng sachet, which is 6 cups, dahil sobrang lambot ang kalalabasan nun guys, para siyang jelly. So ito, maganda siya, medyo matigas. So pwede na yung 4 cups, 3 to 4 cups, ganon. And yan na yung kinalabasan ng texture niya, matigas siya. And depende sa inyo guys kung paano nyo siya ikakat, either slice na mapahaba or malalaki or maliliit, depende sa inyo. And we will need the following ingredients. Of course, kailangan natin ng mga molding materials, ng mga bowl, depende sa inyo kung anong gagamitin nyo sa paghulma sa ating window cathedral. So yan ang ating kailangan, which is white color of the gelatin. Then nilagyan ko siya ng 1 cup of hot water. Imimix natin yon. Yan. So yun guys, ang mga kailangan natin is condensed milk, evaporated milk, and Nestle cream. So yan yung ating hot water. I-mix lang natin siya. So yun, hanggang sa ma-dissolve ang gulaman powder. Ayan. Depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo panghalo. So then nilagay ko na yung evaporated milk, then condensed milk, then followed by the Nestle cream milk. Once na nahalo nyo na yung mga ingredients na yon, ayan, condensed milk. So yun guys, mag-prepare na rin tayo ng ating casserole dahil mamaya ipapakuluan natin ng bahagya itong ating mixture natin na ito. Hindi naman matagal, basta yung malapit ng kumulo, yun, okay na yun, luto na yun, then ilalagay na natin sa ating mga molding materials. So yan, basta halo ng halo para mas matunaw ang mga gulaman powder and ma-mix talaga ang mga liquid ingredients. So yun guys, konting patient lang po talaga sa ating paggawa ng ating window cathedral dahil talagang matrabaho po talaga ito. Guys, halo ng halo lang guys. Ayan, dapat feel na feel nyo din talaga. So ito na guys, nilagay ko na sa casserole ang ating liquid ingredients. Ayan, halo ng halo guys, huwag natin iiwanan ito. Ayan, halo ng halo pa rin. Okay lang yan, may parang buo, but ano din yan, mahahalo din yan. Ayan guys. So sandali lang naman yan guys. Bago kumulo, ayan, pwede nyo nang patayin yung apoy. So take note guys, mamaya pag sinali natin to, mabilis dapat kasi mabilis tong mag-dry sa ating mga gelatin. Dapat naka-prepare na pala yung mga cubes ng gelatin nyo, nakalagay na sa mga molding. So yun guys, mas magandang tingnan kapag naka-scattered ang mga gelatin cubes sa inyong Tupperware. Yan.
dyan sila, pero may dalawa dyan na hindi ko na fill up. Kasi ang bilis talaga mag-dry. Ang quick dry nitong ating window cathedral. Ayan guys. So once na nilagay natin, huwag nating halu-haluin yung window, yung ating pinakuluan, no? Bahagya lang para lang may scattered yung mga gelatin. Ayan. Pwede nyo siyang itaptak guys para ma-distribute yung mga gelatin, hindi nasa one side lang or nakatumpok-tumpok sa isang side, ganyan. Akala ko malalagyan tong heart pero hindi na nalagyan dahil sobrang bilis talaga niyang mag-dry. Ayan. Kasi pag hinalo-halo mo yan, papangit yung design niya. Magiging hindi siya smooth yung ating pinakuloang gelatin na yan, na base, na white color, yan. Ito na ang ating window cathedral. So makikita nyo guys na medyo nataranta ako dyan kasi tingnan nyo guys, ang pangit tingnan kapag halo ka ng halo. So kailangan ma-minimize nyo yung paghalo. Ayan. Kaya ako naman siya sinisimento is para mapatag, ma-flatten yung ating gelatin na window cathedral. Ayan, and ma-distribute ng maayos yung mga gelatin. Ayan, mabilis siya mag-dry. Ayan, nakikita nyo naman yung surface niya, diba, parang uneven na, and then para siyang anyway, it doesn't matter kasi pag yan tumigas, papaligtarin nyo naman yan guys. So, hindi na yan makikita yung parang mga lukot-lukot na yan. No, yung nakikita nyo sa ibabaw na yan. Ang magiging ibabaw niyan yung nasa ilalim. Kaya guys, mas maganda din kung meron kayong mga pulmahan na may mga design. So, mas magandang tingnan guys. So, sa akin, ginamit ko lang is just only plain Tupperware, rectangle. Then, mamaya, ilalagay nyo sa refrigerator para mas mabilis yung pag-quick dry niya. Ayan, guys. Matigas na siya, guys. And so, sarap niya, guys. Anyway, kailangan at least 3 hours or more than ang pagbabad nyo sa ref bago nyo siya i-serve ng ganyan. Actually, yan is after 6 hours. Ayan. Depende sa inyo guys kasi the more na medyo matagal nyo siya kinuha sa ref, medyo matigas na siya talaga. So yun guys, tamang-tama lang yung lasa niya. Hindi siya sobrang tamis, hindi sobrang tabang, katamtaman lang. Anyway, kung gusto nyo naman ng matamis, depende sa inyo. Dagdagan nyo na lang ng sugar or condensed milk para mas tumamis. So yun guys, pwedeng-pwede to i-serve sa ating mga handaan, birthdays, parties, sa bagay wala na ngayong mga party, sa pambahay na lang, kahit dessert lang ninyo. So yun guys, try to experiment pa rin guys, and I hope you like my video. Please like and subscribe to my channel guys, and I hope please support my channel. So any comments guys, mag-comment na lang kayo kung anong gusto nyo mga request na mga lutuin. I will try it, and thank you for your support guys. Like and subscribe to my channel. Don't forget to press the notification bell for more updates.